Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verses 1 to 6. Babasahin ko po ito sa salin ng English Standard Version. For freedom, Christ has set us free. Stand firm, therefore, and do not submit to a yoke of slavery. Look, I, Paul, say to you that if you accept circumcision, Christ will be of no advantage to you. I testify again to every man who accepts circumcision that he is obligated to keep the whole law. You are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen from grace. For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Tayo po ay saglit na manalangin. Manaming Diyos, kami ay humaharap sa inyo ngayon, hubad, sumasamba. Hinihingi namin, O Lord, na kami ay bigyan mo ng illumination sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe ngayong umaga at naway para sa mga para sa hindi pa nananampalataya ay ngayon na ang araw ng kanilang kaligtasan. Kumilos kayo ng makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. Si Dudley Ting, ang spelling ng Ting ay T-Y-N-G, isang batang Episcopalian minister na kilala sa kanyang sagisag or sigasig sa gawain ng Diyos. At sa edad na 33, siya ay nasa kanilang bukirin, na aksidente siya nang maipit ang kanyang braso sa isang makina, panggiling ng corn. Dahil sa tindi ng pinsala, ito ay kinakailangang i-amputate or putulin. At makalipas ang ilang araw, siya ay pumanaw dahil siguro sa impeksyon. Bago siya namatay, tinanong siya kung may mensahe ba siya sa mga kanyang kasama sa ministeryo, sa ebanghelyo. Ang kanyang sagot doon sa tanong na iyon ay, "Tell them, let us all stand for Jesus." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng kanyang kaibigan na si George Duffield Jr., isang Presbyterian minister na kalaunan ay nangaral mula sa Ephesians chapter 6 verse 14. "Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness." At mula sa tekstong ito, isinilang po yung himno na stand up for Jesus. Katulad ng awiting Onward Christian Soldiers, naging popular din itong himno na ito sa mga sundalo noong panahon ng Civil War. Marahil sa imagery at sa wika nitong pang-militar. Totoo naman talaga na tayong mga Christians ay mga sundalo ng kaharian ng Diyos. Itong article na ito or short introduction natin ay kinuha ko sa article ni Tim Challis. Isa sa mga lyrics or first stanza ng himnong ito is, let me quote, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Mga kapatid, ito rin ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Galacia to stand up and to stand firm, sapagkat may tendency silang bumalik sa kanilang pagkaalipin. Sa verse 1 ng chapter 5 ng ating teksto, makikita agad natin ang malinaw na bilin ni Pablo sa kanila.
huwag nang bumalik sa pamatok ng pagkaalipin, kundi manindigan sa kalayaan na ibinigay ni Kristo sa kanila. At nakita natin ang pattern ng language na ito sa Book of Galatians. Halimbawa, sa chapter 1, verse 6, sinabi ni Pablo, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sa chapter 2, verse 4 to 5, may mga false brothers na gustong ibalik sila sa slavery. Sa chapter 2, verse 12 naman, Peter drew back dahil sa fear of men na nagkaroon din ng epekto sa ilang mga mananampalataya. Sa chapter 3, verse 1 to 3, sinabi ni Paul sa kanila, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Sa Galatians 4, verse 9, sinabi niya, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world? Kaya pagdating sa Galatians 5, nais nang tuldukan ni Pablo itong problema nila sa pagbabalik nila sa pagkaalipin. Paul now is calling the Galatian believers to stand firm. At ang purpose ng mensaheng natin ngayong umaga ay upang ipakita kung bakit kailangang manindigan ang mga mananampalataya sa kalayaan na ibinigay ni Kristo upang hindi na muling bumalik sa yoke of slavery, kundi manatiling namumuhay sa kalayaan, kapahingahan, kapayapaan at pag-asa. At para po sa ating mensahe ngayong umaga, dahil binili na ni Kristo ang ating kalayaan, tinatawag niya tayong manindigan dito upang ang pagsunod sa kautusan ay hindi na maging kabigatan, kundi maging bunga ng pusong nagmamahal kay Kristo. Sa Ingles, because Christ has purchased our freedom, He calls us to stand firm in it so that obedience to the law is no longer a burden but becomes the fruit of a heart that loves Christ. At hahatiin po natin ito sa dalawang punto. Una ay yung returning to the yoke of slavery. Pangalawa naman is yung stand firm in the freedom, which also the title of my message this morning. Sa ilang buwan na pag-aaral natin sa letter ni Paul sa Galatian Church, aware na tayo sa problema nila. Ito yung earning righteousness through circumcision. At nauunawaan natin na ang tindi ng pressure nito sa kanila because we are talking about our life or their lives in eternity. Because if they are wrong, they will end up in hell. And if they are right, of course, they will live together with the Lord. And because of this, the current is too strong. Kung naranasan nyo na pong tumawid sa isang rumaragasang baha, yun yung picture. The current is too strong sa panahon nila, kaya yung ibang mga Gentile believers ay natatangay din. And so it is imperative for Paul to call the Galatian church to stand firm in the freedom that Christ has purchased for them. Dahil natanggap na nila ang gospel, and supposed to be, sila ay malaya na. Therefore, hindi na dapat pa silang bumalik sa dati nilang buhay sa ilalim ng yoke of bondage or slavery. Yung yoke metaphor ni Pablo dito, sa Tagalog, pamatok or pangbatok, isang kahoy na matibay at mabigat na inilalagay sa leeg or of course sa batok in particular ng isang dalawang hayop. Sa kanilang time, ito po yung oxen. Tinatanong ko kay Mrs. ano ba yung Tagalog ng oxen. Meron ba tayo yan sa Pilipinas? Sa amin kasi, sa Cebu, nakikita ko lang kalabaw, tas hindi siya dalawa, kundi isa lang. Now, regardless, sa kultura natin, kung paano yun ginagawa, may isa lang na pamatok na inilalagay sa leeg para mas madaling imaniobra ang hayop na naghihila ng kariton or pangdaro sa Bisaya. And so the term yoke
is another metaphor used by Paul to communicate a form of slavery sa mga Gentile believers who were persuaded by the Judaizers. I believe intentional itong metaphor ni Pablo dahil ang agrikultura ang isa sa kabuhayan sa Roman world at maliban sa kanilang present-day understanding, ginamit din itong term na ito, itong yoke sa Leviticus 26 verse 13. Sabi dito, I broke the yoke of slavery from your neck so you can walk with your heads held high. Ito ay tumutukoy sa paglaya ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ang yoke dito ay simbolo ng bondage na binasag ng Diyos upang bigyan sila ng kalayaan. Therefore, the yoke metaphor, the yoke concept is not a new thing. Hindi ito bago sa kanilang understanding. Kaya nung sinabi ni Paul, before niya bitawan yung ibang mga sasabihin niya, sa verse 2, sinabi niya, look or behold, focus, pay attention. May sasabihin ako sa inyo, I believe they pay close attention. Binasa nila yung sulat ni Pablo at naunawaan at nagets nila ito sa kanilang time. And so para sa ating first point, makikita natin ang danger ng pamumuhay sa ilalim ng yoke of slavery. Ito ang rason kung bakit hindi na sila dapat pang bumalik dito. Dahil una, ang pamumuhay sa ilalim ng yoke of slavery ay naglalagay sa tao sa matinding kabigatan at pangalawa, ito ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Sa Acts 15, verse 8 to 10, sabi ni Peter, God knows people's hearts, and He confirmed that He accepts Gentiles by giving them the Holy Spirit, just as He died to us. He made no distinction between us and them, for He cleansed their hearts through faith, not through circumcision. So, why are you now challenging God by burdening the Gentile believers with a yoke that neither we nor our ancestors were able to bear? Gaya ng isang pamatok na napakabigat sa leeg ng ahayop habang ito ay naghihila ng araro or kariton. Ganito rin ang picture ng pamatok ng kautusan na nagbibigay din ng mabigat na pasanin sa isang makasalanang tao na nais makamit ang katuwiran through works of the law. Because God is perfect, His laws must also be perfect. It requires perfect obedience. Sa Matthew 5:48, be perfect, for your heavenly Father is perfect. Ganito kabigat at kahirap para sa isang tao na unholy, na gaya nating makasalanan na abutin ang pamantayan ng Diyos. No one can do that. Kaya gaano na lang kahirap at kabigat para sa atin na abutin ang pamantayan ng Diyos. Wala ni isang makakarating o makakaabot sa pamantayan na iyon. Sinasabi sa verse 3, if you want to obey one single law for your justification, then you are bound to obey the entire law. In the same way, if you are guilty of one, you are guilty of all. Mababasa din natin yan sa James 2, verse 10. Now, why is this the case? Dahil ang kautusan ay hindi naman nanggaling sa maraming Diyos. Ito ay nanggaling sa isang Diyos lamang. And so, there is no such thing as a partial obedience sa Diyos. And allow me to use an illustration. Ito ay parang nagte-take ka ng exam and the only way to pass the test ay ang maka-perfect ka doon sa test. And imagine if lahat ng exam natin sa paaralan natin ay ganun ang pamantayan. Hindi ba't doble, triple, o ilang beses yung pagre-review natin? Why? Because of the fear na baka hindi natin magawang perpekto yung exam na iyon.
May mali kang isa, therefore bagsak ka na. Another illustration, para kang nagbabayad ng isang utang na imposible mong mabayaran dahil sa laki ng bawat tubo. Na every time sinusubukan mong magbayad, exponential yung interest rate. And take note, may due date ang utang na ito na kapag hindi mo ito mababayaran sa takdang oras, ay mananagot ka sa pinagkakautangan mo at matitikman mo ang bagsik ng kanyang paniningil sa takdang panahon. At hindi sapat kailanman maging ang iyong buhay bilang kabayaran ng utang na iyon. Kaya mga kapatid, ganoon po kabigat. Take note sa context natin, hindi lamang ito yung Ten Commandments, although alam natin that we fail doon sa Ten Commandments. Ito ay tumutukoy doon sa entire Mosaic system that consists of 600 plus laws, 613 to be exact. Ito ay mga pinagsamang moral, judicial, and ceremonial laws. Ito yung pamatok na nasa leeg mo. Ito yung krus na pasan-pasan mo hanggang sa bawian ka na ng iyong buhay kung hindi ka sasampalataya kay Kristo. Pangalawa, ang pamumuhay sa yoke of slavery ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa. Sabi ni Paul, if you receive circumcision, sa time nila, Christ will be of no benefit to you. Basically, sinasabi ni Pablo na if you receive circumcision to earn righteousness, then sinasabi ninyo na hindi ninyo kailangan si Kristo at walang magandang benefit si Kristo sa inyong mga buhay. Ganito po ang sigaw ng isang apostate na puso. Kapag ang isang tao na minsang naranasan ang buhay na makasama ang isang covenant community at pinili niya pa rin bumalik sa kasalanan na umalipin sa kanya, pinaninindigan niya sa kanyang buhay na mas beneficial ang kasalanang nagbibigay sa kanya ng panandaliang fleshly pleasures o kaligayahan kaysa sa eternal na blessings at kagalakan kay Kristo. We know, sa pamamagitan lamang ng ating pagiging isa kay Kristo, natanggap natin ang lahat ng spiritual blessings. Even yung predestination po ay spiritual blessings. At kung wala kang Kristo sa iyong buhay, sa madaling salita, wala ka ring blessings. Therefore, ikaw ay cursed sa banta ng kautusan. And allow me to put emphasis din dito, mga kapatid. Hindi po nagbibigay si Pablo ng commentary about irresistible grace dito or effectual calling as if the powerful work of the Holy Spirit can be resisted by a totally depraved human person. Ang punto ni Pablo dito ay hindi kung kaya bang mag-resist ng effectual work ng Holy Spirit ang isang sinner, kundi ang pag-expose ni Pablo sa maling basis ng justification. Another thing na sinabi ni Pablo, such a person has been severed from Christ. Kung kanina ay effectual calling, mas lalong hindi rin nagbibigay ng statement si Pablo na kung ang kaligtasan ba ay nawawala. Hindi ito maaari dahil iko-contradict ni Pablo yung kanyang sarili. And necessarily, ultimately, may contradiction sa testimony ng banal na Espiritu dahil sinabi ni Pablo, Paul, inspired by the Holy Spirit, sinabi sa Philippians 2:12 that he who began a good work in you will finish it. At marami pang ibagay ng Romans 8, yung golden chain of redemption. We also have Ephesians 1. And so, hindi ito pagkawala ng tunay na kaligtasan because there is no such thing. Also, if there is no such thing as a partial obedience sa Diyos, there is also no such thing as a partial union with Christ. Once na tayo po ay united kay Kristo, mananatili tayong united kay Kristo no matter what
happen. Therefore, ang emphasis ni Pablo dito ay ang paglayo sa tanging paraan lamang ng justification na wala nang iba, kundi by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Versus works of the law. So ang contrast ay faith versus works of the law. Hindi po law versus grace na para bang pinag-aaway itong dalawang ito na kapag na-born again ako, therefore hindi ko nasusundin yung law. Ibig sabihin, ni Pablo ay lumilipat sila mula sa paraan ng biyaya at pananampalataya kay Kristo. Sila ay bumabalik sa works of the law bilang ground ng kanilang pagiging matuwid. This is why all of Paul's expressions here carry the language of heavy burden and hopelessness kung sila ay babalik sa circumcision. Sabi ni John Piper, if Christ is of no benefit, if a person is severed from Christ, and if he has fallen from grace, then the only thing left is the impossible burden of trying to earn righteousness through the law. At sa point na ito, nais ko na rin kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Sabi sa verse 5, for we, through the Spirit, by faith, are eagerly waiting for the hope of righteousness. Since you are not trusting the Lord sa iyong buhay, you are not walking through the Spirit, you are not walking by faith, you are walking in the flesh and through your self-righteousness. At nakikita mo that Christ is not beneficial sa iyo, therefore what you are waiting for is not the blessed hope of righteousness, but the opposite. Because in that final day, kapag dumating na ang Panginoong Jesucristo, He will judge both the living and the dead, all people, and knowing that only by faith in Christ, ikaw ay aariing matuwid. Ang question is, kung wala ka pa kay Kristo, what hope do you have sa iyong sariling katuwiran? Ang sagot ay wala, kaibigan. Kaya kami ay namamanik sa iyo ngayong umagang ito, makipagbati ka sa Diyos. Nakaaway mo ngayon. Galit ang Diyos sa iyo kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo. Yan ang iyong kalagayan. Yan ang iyong kalagayan. Kaya magsisi ka sa iyong kasalanan. Naway nakita mo yung kabigatan ng pagsunod sa batas na hindi ka aariing ganap doon. Naway nakita mo iyon. At sumampalataya ka kay Kristo na sumunod sa perpektong kautusan at inalay ang kanyang buhay, dumanak ang kanyang dugo. Sumampalataya ka kay Kristo upang sa huling araw ng paghuhukom, imbis na guilty ang marinig mong verdict ng Diyos sa iyo, ang maririnig mo ay matuwid ka. Pangalawang punto, standing firm in freedom. Paul begins with an indicative for freedom. Christ has set us free. If we remember sa Galatians 3:19, Paul asked them, why then the law? Why then the law? Then he answered, it was added because of trespasses. It was given to show people of their sins. If we remember what Jesus said in John 8:34, everyone who practices sin is a slave to sin. That means that the natural condition of every human heart is that it is under the slavery of sin. At dahil naturally, self-righteous tayo, ang hinahanap din natin ay ang katuwiran na tayo mismo ang mag-generate or ultimate cause. At kapag ganito po ang ating mindset, mas lalo nating ibinabaon yung ating sarili sa pagkaalipin. And so when Paul says, for freedom, or for the purpose of freedom, Christ has set us free, he is pointing to the mission work of Christ, the hope of every sinner. Christ
came to free those who were in bondage to sin. Sabi sa Matthew 1:21, He came to provide blessings to those who are under the curse and the authority of the law. And Christ accomplished this through His perfect and obedient life and death on the cross. He bore the curse of the law and secured justification for sinners because He did not remain in the tomb. The tomb is empty at mananatiling empty ito sapagkat Siya ay nabuhay maguli. And then the Holy Spirit, the moment we believe, applied this work in Christ when we were united with Him. And so, naging realidad na ito sa atin, itong kalayaan na ito. And so, we are commanded sa ating teksto. Paul is giving the Gentiles, and what's true for the Gentile believers there in Galatians, to stand firm. Ito rin po ay tunay sa atin. It is a command to remain in the freedom that Christ has already given. And the reason why they need to stand firm is because hindi pa tapos ang kanilang sanctification. Because they are still progressively being sanctified. At ito ay reality din sa atin. We are being sanctified. Kaya ito ay nagbibigay ng excitement kay Paul. Sabi ni Paul, because we are eagerly waiting for the hope of righteousness. Yung salitang eagerness is a language of excitement, longing, and looking forward and expecting something in the future with great confidence. And yung means ni Pablo, mga kapatid, to stand firm, waiting sa future glory na ito ay hindi through works of the law, kundi through the Spirit by faith. We start our Christian journey by grace through faith, and we will finish our journey by grace through faith. And when Christ returns, mga kapatid, the long wait is finally over, for we will see Him face to face. And so Paul is looking forward to that future vindication ng mga believers sa final day. Dahil may sense pa din, while sinasabi ni James, si Santiago sa Bible, faith without works is dead. Nakikita natin evidence yung justification natin sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. At sinabi din naman ito ni Paul sa ating teksto, working through love. But in a sense, there is still secrecy sa ating justification. May sense na secret pa din ang ating justification inwardly. Kaya nga, sinasanctify din natin yung church corporately through proper church discipline. And ito yung purpose ng final vindication, na tanging Diyos lang talaga ang magpo-proclaim, si Kristo, that you and I, those who finish the race, are righteous. Sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 4:8, in the future there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, sabi ni Paul, hindi lang sa akin, but also to all who have loved His appearing. Mga kapatid, do we also wait with eagerness or eagerly sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo? I believe we are eager in waiting. Kung paanong excited tayo every Lord's Day, ibang klase rin yung excitement natin sa pagbabalik, anticipation ng ating Panginoong sa Kristo. But of course, sa nakikita natin sa ating mundo, there still have a lot of work to do. At nakikisa po tayo sa eschatological expectation na ito ni Pablo. Dahil hindi lamang tayo partakers ng cross ni Kristo sa ating pakikipag-isa sa Kanya,
partakers din po tayo, sabi ni Pablo, ng crown of righteousness ni Kristo. And from this, sa pangalawang punto, makikita natin yung resulta o bunga ng isang taong namumuhay at naninindigan under freedom in Christ. Una, nagbubunga ito ng kapahingahan at kapayapaan. Pangalawa, nagbubunga ito ng tunay na pag-asa. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos. At dahil dito, hindi na tayo nabubuhay sa nakakapagod at nakakatakot na banta ng kautusan. May tunay na kapahingahan at kapayapaan na ang ating konsyensya sapagkat ang katuwiran na kailangan natin ay tinupad na ni Kristo para sa atin. Yung exam na dapat nating sagutan ng perpekto, sinagutan na ito ni Kristo ng sa pamamagitan ng kanyang perpektong pamumuhay at ang ating infinite debt sa Diyos ay binayaran na ni Kristo ng kanyang buhay at dugo. Kung dati ang inclination ng puso natin ay magkasala, ngayon ang inclination ng puso natin ay mahalin ang Diyos. At kung dati ang kautusan sa atin ay kabigatan, ngayon ang kautusan sa atin ay delight. Sabi sa John 14:15, if you love me, if you love Christ, you will keep His commandments. 1 John 5:3, sinasabi din doon na ang batas ng Diyos ay hindi na rin ito burdensome. Ito ay nagbubunga ng tunay na pag-asa. Kung ang buhay sa ilalim ng kautusan ay puno ng takot at kawalan ng katiyakan, ang pamumuhay sa kalayaan kay Kristo ay nagdadala ng pag-asa sa atin in Christ. We no longer work for acceptance before God. We now work from the acceptance that God has already given us. Before Christ, we obeyed the law, hoping to be accepted. But now, in Christ, we are accepted and therefore we gladly obey. Before Christ, our good works flowed from self-righteousness. But now, in Christ, our good works flow from our changed hearts, redeemed and renewed minds, justified and sanctified life. Now, having this in mind, brothers, I believe na sa buong linggo, before Lord's Day, tayo ay nakikipagbaka sa ating mga kasalanan. And so, for our sin to mortify, nais kong i-mortify ang self-righteousness, sin of self-righteousness. Sabi ni Joshua Hames, pastor and host ng Reformation Red Pill, in one of his videos, one of the oldest religion, sabi niya, is the religion of self-ism. At kung susundan ko ang kaniyang thought process, basically, self-ism is a religion of self-idolatry. It is a sin of exalting oneself above others. And from this religion flows the sin of self-righteousness. It is a sin na kung saan ang superior moral and spiritual self ang palaging pinuput forward or pinopromote. And it must not be confused with self-confidence and self-reliance. Basically, self-confidence is being confident sa iyong ability or skills na hinahon. Self-reliance naman is relying on your strength, mental, physical, and emotional. And what makes self-righteousness different from these two is because ang focus, ang thrust ng sin na ito ay sa aspeto ng moral at spiritual superiority. It is a sin kung saan tinitignan mo ang iyong sarili na mas righteous and holy ka kaysa sa ibang tao. And napaka-subtle rin itong sin na ito dahil maaari kasi itong takpan or i-repackage ng mere religiosity or ating mga good works. And may we take this opportunity to examine ourselves
Mga kapatid, if buhay pa ba itong kasalanan na ito sa atin, nang sa ganun ay ma-recognize natin ito, makilala, makita, and then mapatay natin. Isang napakalinaw na halimbawa dito ay makikita natin sa Luke 18, verse 10 to 14. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin, isang Pharisee at tax collector. Ang Pharisee ay nanalangin. Sabi niya, God, thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this. So magkalapit lang sila ng tax collector. See, this, yung ginamit, this tax collector. I fast twice a week. Pwede siguro natin itong i-convert perfecto, yung aking family worship for the week. I pay tithes that I get. Pinagmamalaki niya yung kanyang fasting, tithing, at ang kanyang mga hindi ginagawang sins. Therefore, this gives him an advantage in terms of moral and spiritual superiority. Feeling niya sobrang pleased ang Diyos sa kanyang self-righteousness. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his chest, saying, God, be merciful to me, the sinner. At sinabi ni Jesus na ang tax collector ang umuwi na justified at hindi yung Pharisee. Kaya sabi ni Cristo, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Kapag ang ating sarili, mga kapatid, ang nagiging measuring rod or yardstick upang sukatin ang moral at spiritual na kalagayan ng iba, ito yung malinaw na senyales na buhay pa itong kasalanan na ito sa atin. Sumisipa pa, sumusuntok pa. And if you still see that in yourself ngayon, mga kapatid, naway huwag ka nang mag-rationalize. Harapin mo ito ng may tapang sa iyong puso upang papatay mo ito. At palagi kong pinapasalamatan, every preaching is yung gospel cure. Praise God dahil palagi tayong may gospel cure. Dahil every time na nagiging aware tayo sa ating mga remaining sins, gaya ng self-righteousness na kailangan patayin sometimes, nagkokos sa atin ito ng kalungkutan. At para sa ating gospel cure, nais ko lang balikan yung historical event na nangyari sa cross, na kung saan may dalawang kriminal sa tabi ni Jesus. Isa sa mapapansin natin sa event na ito ay yung kanilang similarities. Pareho silang kriminal, pareho silang deserving ng parusa, pareho silang nasa ilalim ng kahatulan. Dahil pareho silang self-righteous. Sabi sa Matthew 27:44, the robbers who had been crucified with him were also insulting him with the same words. Ibig sabihin, pareho silang nangungutya at nire-reject ang ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. Pareho nilang nakikita na walang matatanggap, wala silang matatanggap na any benefit kay Kristo nakapako sa krus. Kung hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, bakit pa kami sasamba sa iyo? So nakikita nila that Christ is of no benefit sa kanila. Ngunit habang lumilipas ang oras doon sa krus, may nangyaring pagbabago sa isang kriminal. Biglang sinaway ng isang kriminal ang nasa kabila at sinabing, we are receiving what we deserve for our deeds. But this man right here has done nothing wrong. He is innocent. At sa mga oras na ito, naging aware siya sa dalawang bagay, sarili niyang kasalanan at yung righteousness ni Kristo. At pagkatapos nito ay sinabi niya, one of the shortest phrases yet very profound. Jesus, remember me when you come into your kingdom. How come this criminal acknowledged Christ as the Lord and King given the short amount of time hanging on the cross? How come
Wala nang ibang sagot mga kapatid, siya ay inabot ng mercy ng Diyos at binago ng banal na Espiritu ang kanyang puso. He learns, and that's why he learns to look away from his self-righteousness and he starts looking to the person beside him, Christ. Praise God, because he can look unto the crucified Christ. Yun po yung ating gospel cure. Praise God, because we can look the crucified Christ every time na magme-meditate tayo ng Ebanghelyo. Sabi ni Paul sa Galatians 3:1, it was before your eyes that Jesus Christ was portrayed as crucified. So every time na nagme-meditate tayo ng Ebanghelyo, wala man tayo doon sa historical event na iyon, pero gaya ng kriminal, nakikita rin natin ng malinaw na crucified Christ sa liwanag ng Ebanghelyo. Sa membership class namin, nabanggit ni Pastor Eli na sa ibang religion, ang cross ay ginagawang panakot sa aswang. Kaya naglalagay ng cross doon sa bahay kami. Roman Catholic ako lumaki. Naglalagay talaga kami ng cross sa bahay kasi naniniwala pa kami sa aswang-aswang. Kaya nga, it makes sense yung tao po. So napapanood din natin sa movies yan. Pero sa atin po, mga kapatid, itong krus na ito yung simbolo ng ating kalayaan. At bilang response doon sa imperative ni Pablo, we must stand firm to this freedom na binigay sa atin ng ating Panginoong sa Kristo. Para sa ating application, dahil sa biniling kalayaan ni Kristo sa atin, we are not only able to look unto Christ, but we can also come to Him. Christ is also giving us an imperative to come to Him sa Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Yung picture dito is katabi natin si Jesucristo. Meron tayong yoke kasama natin. Si Jesucristo yung mag-aalalay sa atin sa paglalakad natin. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Now, question mga kapatid, is it real that the yoke of Christ is easy and His burden is light? May physical and spiritual reality ba ito ngayon? Or aantayin pa natin yung future consummation? Brothers, without a shadow of doubt, ito ay realidad na sa atin ngayon dahil sinabi mismo ni Kristo ito. And not only that, pinatunayan niya ito nung inalay niya yung kanyang buhay upang ikaw at ako ay hindi na pagdusahan pa yung banta ng parusa ng kautusan. And so in Him, in Christ I will believe, in Christ I will come. In moments of my anxieties, my depression, my sickness, and my battle against sin, in Christ I will trust and I will obey. And in Christ I can only stand firm. And because Christ is our righteousness, regardless of what we feel about our faith, may pagkakataon man sa iyong pananampalataya na ikaw ay nanghihina o malakas. Mga kapatid, tandaan mo ito na hindi nagbabago ang ating legal standing sa harapan ng Diyos. Our strong faith does not make Christ more righteous. Our weak faith does not make Christ less righteous. Our righteousness is fixed. Our justification, our legal standing sa harapan ng Diyos ay fixed. Hindi po ito magbabago. And so in my obedience to the law, regardless of my failures, it will never become a heavy burden anymore because not only I can look, but also I can come. And in my obedience to the law, it becomes my joy. Malaya na akong sabihin ang salitang, oh, how I love your law. It is my meditation all day long.
Sabi ni Paul sa verse 6, "For in our union with Christ, all external religious marks, circumcision or uncircumcision, counts for nothing. What truly counts is faith in Christ that expresses itself through love." Bilang corporate challenge po natin, tandaan natin na hindi individualistic din ang pag-cast natin ng burden kay Kristo. Kundi ito ay tangibly nagmamanifest sa kung paano natin i-carry at i-bear yung burden ng bawat isa bilang isang katawan. Tinawag din tayong magdala ng pasanin ng bawat isa. Ang pagdadala natin ng burden sa ating mga kapatid ay isang tangible expression ng ating pananampalataya sa Diyos na kumikilos sa pag-ibig. Ito ang ebidensya na tayo ay tunay na malaya kay Kristo. Why? Because the natural man is selfish. It is natural for man na unahin ang kanyang sarili to be selfish. But it is supernatural to man kapag inuuna niya yung ibang tao kaysa sa kanyang sarili. So mga kapatid, gamitin natin ang ating kalayaan primarily sa pag-ibig natin sa bawat isa. True freedom in Christ is always expressed in loving and in serving one another. Para sa mga ibabaptize mamaya, nais ko na rin kayo bigyan ng encouragement. Ang inyong baptism po ay hindi isang empty ceremony. Ito ay pagtindig sa inyong profession of faith, patunay ng inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ito ay deklarasyon na kayo ay pinalaya na mula sa pamatok ng inyong mga yoke of slavery, ng inyong kasalanan. Kaya mamaya sa inyong paglubog sa tubig, ito ay simbolo ng inyong kamatayan. Sa inyong pag-ahon, ito ay simbolo naman ng inyong muling pagkabuhay. Naway ito ang maging simula ng inyong patuloy na paninindigan kay Kristo. Manindigan kayo sa kalayaan na binili ni Kristo para sa inyo. At isa pa, kapag kayo ay nanghihina, mga ibabaptize later, kapag kayo ay sa inyong paglakad sa pananampalataya, kapag kayo ay nanghihina, nalilito, nagdududa, sinusubok ang inyong pananampalataya, balikan ninyo itong May 3, itong petsa na ito. Balikan nyo ito kung saan publicly nakipag-unite kayo kay Kristo, and let this ceremony be the preaching of your soul, telling yourself that I am united with Christ and therefore I must stand firm in the freedom He has purchased for me. Bilang pangwakas, please allow me to quote again the hymn of George Duffield. Sabi sa last two stanzas, stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you. You dare not trust your own. Put on the gospel armor. Each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To those who vanquish evil, a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign eternally. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa mensahe mo ngayong umaga. Gaya ng panalangin ko po kanina, sa mga wala pa kay Kristo, kumilos kang makapangyarihan sa kanilang puso. Naway ito na ang araw ng kanilang kaligtasan. Sa pagmumuni-muni nila, in the quietness of the night, naway makita nila na sila ay broken at walang pag-asa. Sa amin namang mga mananampalataya, ito ang maghugas sa aming mga puso. Dala-dala na naman itong salita na ito, baon namin ngayong linggong ito.
that will sustain us for the next Lord's Day. Thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen.